Nabawasan na to, pero imagine mo, kita mo yung laman, siksik sa laman. Kompleto. May fresh na luya, kaya hindi malansa. Laman loob. Puno-puno yung lano. Punong-puno. Punong-puno. Tapos naman ito naman yung kaldereta na ayan. Ayan, nabawasan na rin yan. Pero tira mo, 3 na kaming kumain, may natira pa. Saka ito yung adobo. 3 na rin tayong kumain, may tira pa rin. O yung bangus, tingnan mo naman, ilan tayong kumain, may tira pa rin. Diba? Kapal, oh. Kaya, nakapal siya. Kapal. Kita mo yung sukat. May kalahati ng kutsara ko. Kalahati ng kutsara, yung kapal ng laman. So yun, ngayon ay 1:05 ng hapon. At ayun nga kay Sir Gab, abangan niyo yung ating food vlog after ng monitoring operation tawag to, Sir Gab. Since may bagyo, maulan, we still want to ensure na maayos yung mga kalsada. But of course, syempre, andyan yung puso pa rin. Dahil naman natin pag maulan, mahirap sumakay. Pero kailangan pa rin natin ipatupad na walang problema, sumakay kayo. Hindi tayo naninikit, but we are ensuring na walang illegal terminal, walang hambalang sa EDSA. Bakit? Maulan, madulas ang kalsada. Pangalawa, the visibility is low pag umuulan. So mamaya may hindi makapansin, magkaroon ng disgrasya. And also, yung mga illegal terminal sa ating mga bike lanes, dahil kahit naman umuulan, maraming mga kababayan natin na gumagamit ng bisikleta. So that's what we did a while ago. Sa kahaba ng EDSA, Quezon Avenue, C5, Roas Boulevard. So afterwards, nandito tayo, of course. Sa totoo lang mga kabayan, wala akong idea dito sa lugar. Ito pala ay dinadayo. At ito palang karindera na ito ay isa si Sir Gab na laging kumakain dito. Dahil napakaraming putahe. At higit sa lahat, yung paborito ko yung papaitan. Ayan. Yun, ito yun. Ayan, makikita nyo sa screen, sa picture. Saka yung sabaw. Yes. At tingnan nyo naman yung kanilang yung sandali. Garlic bangus. Tingnan mo ito. Laki. Laki nito. Siguro may kita, magda2 kilo na ito. At saka yung special nila nito, Sir Gab, itong yung tanige ba ito? Tanige. Tapos meron din tayo yung isa sa dinadayo dito, which is the kalderetang kambing. Tapos adobong kambing. Adobong kambing. Alam nyo, kaya okay natin kasama si Sir Gab dahil lahat kinakain. Kinakain niya. Actually, alam mo, Dad, ako bakit dinadayo dito? When we say papaitan, normally, takot ang tao kumain. Diba? Kasi bakit malansa, mapait. Kung titikman mo yun nandito, malinis ang papaitan at walang kalansa-lansa ang sabaw. Hindi mo kailangan ng kalamansi, pampatanggal ng lansa. Ito yung sabaw niya, papaitan. Tama naman, Ano nga ba? Malinis. Ano nga ba ang pangalan nito ulit? Pandos Eatery. Nandito po yan sa kahabaan ng Scout Alcaraz, Quezon City, corner Matutum Street. Matutum. Sige. Ilalayo ko lang konti ang camera para makilala niyo yung laging kasama natin sa clearing operation, yung taga-photographer namin na si Amor. Yan, dali, i-orong ko ha. Ayan, si Miss Amor. Kaya, pisngi na lang makukuha. Okay. Actually, dalawa sila nagsasalitan, si Amor sa si Duran. And ano po yan, actually, the reason why lagi po silang kasama is aside from, syempre, pag nag-clearing operation tayo, we need someone to document yung mga ginagawa natin. Tulad po niya, minsan nagkakaroon ng alitan or nagkakaroon ng komosyon. So, we need someone there to ensure na on time ang documentation. And of course, alam niyo bakit ang kasama natin, babae, hindi lalaki. Pansinin niyo, pag lalaki sa lalaki at nag-usap, at medyo mainit ang ulo, lagi pataasan ng boses, pasigaan. So, ang ginagawa natin dyan, actually, they're trained to do that also for the past months. Natutunan lang gawin. Pag medyo nakita nilang medyo komosyon na, mainit na ang ulo, sila ang pumapasok. Not only to help me pacify, but also kasi pag nakita ng mga violators natin na may babae na sa tabi, medyo hindi gagawa ng hindi gagawa ng anything physical, di ba?
So, that's one deterrent. That's one reason kung bakit ang kasama natin lagi sa operation ay babae. O may kasamang babae. Or may kasamang babae. Kasi nga, para, automatic yan eh. Ikaw ba, pag nakakita kaming babae dyan sa tabi, susuntukin mo, sasaktan mo? I don't think so. And aside from that, itong mga kasama natin, tulad nila Amor, si Duran, they're also part of the Joint Task Force natin ng DILG, DOTR, and MMDA. So, hindi lang po sila, kumbaga, display. They also have a very crucial job when it comes to the, traffic management, pagpapatupad ng batas trapiko, and of course, anti-colorum operations. So, kaya mahirap ginagawa ng mga... So yun, kaya minsan o once a week, magpo-food vlog tayo kasama si Sir Gab dahil yung hindi natin matanong ng personal during operation, dito natin matatanong ng maski pa paano. Unang-una, tikman natin itong sabaw ng papaitan. Napakasarap niyan, hindi malansa. Parang siya may kalamansi. Meron na. Meron na. Hindi mo na kailangan maghalo pa ng kalamansi kasi normally dadako, 'di ba, ang papaitan hihingi ng kalamansi eh, 'di ba? Kalamansi para pampatanggal ng lansa. Ito hindi na kailangan. Yan. So that's one reason kung bakit binadayo itong kainan dito. Uy! Ba't sa akin lahat ng mga kutsara? Napakadami mong kutsara. Actually, itong gusto ko mapakita sa inyo, bakit favorite ko ang bangus dito eh. Oo, sige. Tingnan mo napaka-crispy pero tingnan mo gaano ang laman kataba. Kita mo yung taba nito? Wala akong lapit ng camera pero tignan nyo lang sa screen. Tingnan nyo gaano ka malaman tong bangus na to. Ang kapal Ayun. Salamat sir. Salamat sir. At of course, ang favorite nating lahat, yung taba ng tiyan ng bangus. Ayan, ang kapal Punta kayo dito. Ano lang ito eh. Mayroon siyang, katulad nito, air condition. Kasi hindi na kami makaupo sa labas dahil punuan. So, sa inyo na lang, ba na kayo pumili kung dito sa aircon or sa labas. Yan. Amor. Yes, sir. Thank you, sir. Bangus. Kung meron si Idol na tilapia, tayo meron bangus. So, good morning. Ay, mali. Good afternoon. Napakasarap nito. Bangus. Ayan, kita mo yung taba. Dayuhin nyo ito. Dahil itong, mamaya, papakita namin sa inyo yung bill para malaman yung mga presyo. Diba? Parang punong-puno ng garlic ang bangus nila. Titikman natin yung kalderetang kambing. Marami doon sa labas na mapagpipilian. Pero katulad nga nito, ibihira nating matikman. Kung hindi kay Sir Gab na nagyaya, gusto mo ba ng ganitong mga pagkain? Dahil napapanood niya pala yung vlog natin. Hindi tayo nakakatikim ng ganito. Kasi nga kung bakit hindi kumakain si Sweetie ng kambing. Ng mga papaitan. Ayan. Ito yung mga pagkaing Pilipino na talagang not only masarap, pero it defines us as a country bilang Pilipinas. Yung lasa ng kaldereta, as in kaldereta talaga. Manamis-namis, tapos hindi masyadong maalat. Ang naiba lang talaga yung pangalan, kalderetang kambing. Yan. Saka, normally, what comes to your mind pag kambing, malansa rin. Pero dito hindi. Nakapunta ka naman doon sa Vincent Kambingan? Yes, sa Malacanang. Isa pa yun. Isa pa yun. Na-vlog natin yun. Ilalagay ko yung link ng vlog natin doon. Okay yung lasa ng ng kalderetang kambing. Di ba? Ngayon, titikman ko itong laman ng... Dali, sino ba yung... Ito na lang ang gagamitin ko sa bangus. Yung papaitan mismo. Ano yan eh? Di ba sinasabi nila, yung food ng isang bansa defines its culture. So makikita nyo kung gaano ka-diversified ang kultura ng Pilipinas na dapat pinangangalagaan natin. Food is part of the culture. Iba yung lasa ng papaitan doon sa Vincent Kambingan, saka iba naman yung lasa dito. Sabi ko nga, lahat ng klase ng restaurant, iba-iba ang
klase ng version ng pagluluto. Tama. Pero, parehong masasarap. Tsaka ano siya, hindi siya masyadong mapait. Hindi mapait. Pwede nga ito sa bata eh. Correct. Yung kaldereta, kambing, okay sa akin. At malamang, si Sir Gab, talagang itong binabalik-balikan. Tikman naman natin yung adobong kambing. Kasi ito yung mga hinahanap ko rin na mga pagkain na bira natin matikman. At saka hahanapin nyo talaga kung saan. Correct. Kung saan yung lugar na mayroong ganitong klaseng luto. Imagine mo itong pandos, no? May pwesto to dati. Pero nalipat sila. Imagine mo, silang restaurant lang dito. Kaya sikat na sikat. Okay yung adobo. Yung typical na adobo, di ba karamihan, paminta, saka suka. Toyo. Ito nalalasahan ko yung, kasi gustong-gusto ko yung adobo na may basil, yung laurel. Gusto ko yun. Yung iba naman hindi naglalagay. So, lasang-lasang basil, diba, saka laurel. Tama. Gusto ko yun. At saka yung kanyang sauce, ito, yung kanyang mantika-mantika. Gusto ko yung sabaw eh. You know? At saka yung serving ng kanin nila, ang dami. Mukhang hindi ko yata mauubos ito. Ako sakto, dada ko kasi mamayang hapon, alas 6. Ako magbaboxing. Nag-after sex ka ba? Hindi, actually, dati, nag-umpisa talaga ako very active. I go to the gym, tumatakbo ko. Pero simula nung nag-umpisa ako ulit sa MMDA, siyempre I dedicate my time sa service and also I extend my time up to, siyempre, gabi na, wee hours. Eh, siyempre, kahit na gusto ko, kahit na kaya ko pa, imbis na makasama ko, imbis na mag-boxing or tumakbo, what I do, I spend time sa bahay na lang, pahinga, kumain, ng kasamang pamilya, and of course, siyempre, yung anak ko, makasama namin. So, yun yung ginagawa ko. But, ngayon, unti-unti, binabalik ko kasi we cannot, sa trabaho natin, hindi naman pwedeng i-sacrifice natin ang health. So, I'm slowly going back sa active lifestyle. Nag-umpisa na ako nung isang araw, nag-jogging na ako sa UP. So, not bad. Sa unang salang ko ulit, no? Nakapag 5.3 kilometers ako. Habang itong mga kasama ko ay kumakain sa Laris Isawan. May request for clearing operation na kagad tayo. No. Ngayon, si Sir Gab, hindi lang nyo nakikita sa clearing operation niya na araw-araw. Meron pa yung panggabi. Correct. Gabi, nag-aantay kolorong pa yan. Natikman ko itong tanigi. Uulitin ko, yung tanigi fresh. Saka lutong-luto sa suka. Yes. Talagang kinilaw. Masarap siya. Kaya pala dinadayo ako yung mga food dito. Okay siya. Hindi talaga siya maaalat. Pero malasang-malasa. Correct. Yung tanigi nila, yung kinilaw, sakto lang yung timpla ng suka, saka parang nilagyan ng kunting kalamansi para yung aroma mabango. Saka sagana sa luya, kaya tanggal yung lansa ng kinilaw. Yung mga dinadayo dito. Kaya comment lang po kayo sa video na to masusundan pa ito. Masaya. Nakakapag-review na tayo ng food. Yes. Natutulungan tayo ni Sir Gab na sa tagal-tagal ng food vlog ko nahihirapan ko mag-search. Depende sa inyong recommendation. Kaya malaking tulong yun sa amin ni Sweetie noon. 75% na pinupunta natin ay inyong mga recommendation. Andito si Sir Gab, mas marami pa palang alam. Kung bukas, kung maulan pa rin, baka sakaling gusto nilang dalhin natin sila sa isang masarap na lumihan. Pwede. Authentic Batangas Lomi. Maski late upload ko na ito ng mga one day, at least masusubaybayan nyo kung saan kami kumakain. Kung ano mga errands or activities ang nagagawa namin araw-araw bukod sa operation, vlog at sa kung ano-ano pa. So, ayun, Miss Amor, anong review mo sa ating mga pagkain? Masarap lahat. Masarap lahat. So, wala kang tulak kabigin. So, lahat din kinakain mo, hindi ka mapili sa pagkain. Yun ang magandang kasama sa kainan.
At siyempre si Sir Gab ay pabalik-balik na dito, hindi natin tatanungin kung gano'n ba kasarap or malasa ang food na ito dahil siya nga nag-recommend. So akin naman, pasok sa akin lahat ang panglasa. Ano yan eh? So, Hindi So, na very good. masarap. Mura. Quality. Tsaka ano eh, hindi naman natin sinasabi yung mga mamahaling restaurant ay hindi masarap. Pero syempre, it's not every day that we can afford to splurge sa mga mamahaling restaurant, di ba? So, ito mga kinakainan natin, mga pasok sa pang-araw-araw na budget. Ika nga, kasi nga, isang kanin, umorder ka ng isang bangus, na worth, I don't know, 300 ba mahigit to? 300. Apat na tao ang pwedeng kumain dyan. Magkano lang ang hatian nyo? May sabaw. Magkano lang hatian? So, pasok yan sa mga nagtatrabaho natin sa mga offices, mga merong regular work schedules. So, pasok yan. Pero syempre, yung mga mamahaling restaurant, let's reserve it from weekends. Let's reserve it for mga special occasions. And at least, you have something na alternate sa fast food. Alam naman natin ang fast food. We know how it is cooked, di ba? So, Tama. At least ito medyo healthy dahil lutong bahay. Tsaka yung food vlog namin na Sir Gab, para lang naman malaman nila yung mga lasa ng food, yung presyo. Sa totoo lang, kami dalawa ni senior citizen ha. Tinitikman lang namin ang lasa at para malaman nyo, kami lang tigakain. Ito. Considering mura eh. Kasi bakit? Bangus, ang laki. 350 lang nga tayo isa. Pwede na kayo mag-share, 4 na kayo. Yung papaitan, kung hindi ako nagkakamali, 100 mahigit lang yan. Ang mo naman, napakadaming laman. Kahit 3 tao, 4 na tao, pwede maghati-hati. Hindi ko lang, sandali titignan ko, papakita ko sa inyo laman ha. Sandali. Sandali. Yan. Medyo nabawasan na to, pero imagine mo, kita mo yung laman, 6 sa laman. Kompleto. May fresh na luya, kaya hindi malansa. Ayan, mga laman loob. Punong-puno yung ano? Punong-puno. Punong-puno. Tapos naman ito naman yung kaldereta na ayan. Ayan, nabawasan na rin Okay yan. lang Pero yan. tira mo, 3 na kaming kumain, may natira pa. Saka ito yung adobo. 3 na rin tayong kumain, may tira pa rin. O yung bangus, tingnan mo naman, ilan tayong kumain, may tira pa rin. Diba? Kapal, oh. Kaya, Nakapal siya. kapal. Kita mo yung sukat. May kalahati ng kutsara ko. Kalahati ng kutsara, yung kapal ng laman. Yan. Ayan, Oo. kapal, kalahati. Hanggang laman yan, At boneless. So yun, bali ang babayaran natin, hindi ko na nabilang kung ilang dish yun. Tignan nyo na sa screen. Ano yun? Bali na sa dalawang- 2,120. Ang natin, isang bangus, garlic bangus, 2 kaldereta, 2 adobo. So, 5 na yun. 3 papaitan, 8, 2 kilawin. So, actually, 10 dish. Ito pala Dali na sa... Ito ba? Nakalimutan ko na Papakita ko na sa inyo. Kalimutan ko. Pero ano pa ito? Lalagyan pa ito ng OR. Ayan. Yan ang mga presyo. Binigay pala sa akin ni ate. Ano yan? Ang followers niya, more than 500,000. No. So yan mga kabayan. Bye for now. Bye-bye. See you again. Busog.